At ang ating pong speaker ngayon ay graduated po siya ng CFC 1998. May dalawa po siyang anak, si Anton at si Bella. At kasal po siya kay Sis Rita Avero. Ladies and gentlemen, brother and sister, it's my honor to privilege to introduce our speaker for tonight, Brother Drew. So, magandang gabi sa lahat. Good evening. Yan. So, sana patingin naman natin ang bawat isa na peace be with you. Yan, peace. Kasi maraming mabanggit ako dito. Sa langit, paano pag-galit? Peace, ha? Peace, anyway. Good evening. So, nandito tayo ngayon sa talk number 4, the Christian ideal of loving God and neighbor. So, yan po, nakita niyo sa likod. Mahiya ito yung aking misis, si Rita. So, loving God and neighbor, Christian ideal. So, may konti lang tayo mabilis na activity. Siguro familiar kayo doon sa, ewan ko napanood nila sa YouTube yung What Would You Do? Ano yun sa Amerika. Pero sa atin, ang version natin dito sa talk na to ay What Would a Christian Do? Ano kayang dapat gawin ng isang Kristiyano? So may papakita akong mga pictures. Ang gagawin nyo lang, uhulaan nyo kung ano yung dapat gawin ng isang Kristiyano. Okay ba yun? Yeah. So ngayon, magpabilisan to ha. Kung sino yung gustong sumagot, taas ng kamay, may prize tayo. No? Ang prize natin ay iPhone. Bahala si Bro June. So yun, basta may prize tayo. Okay? So sige, simulan na natin ha. Ito yung ating contest. Yan. So familiar naman tayo. Siya ay isang so makikita natin yan, marami. Siguro wala naman sa atin na hindi pa nakakita o nakasalukuhan ng isang beggar. So ang tanong, what would you do as a Christian? So, prize. O ito yung prize, nasakabay ko na. Isang iPhone. Sige, okay lang yan. Sino ano? Sino? What would a Christian do kapag may nakita tayong isang beggar? Taas. Sino gusto? Oh bro. Sige lang. Give something like food or drink to the beggar. Give something like food or drink to the beggar. Tama kaya? Ano sa tingin nyo? Tama kaya? Ha? Mukhang tama. Tama. So ito, para kay Bunso or kay Kuya. So palapakan naman natin si Bro Lawrence. Si Bro Lawrence. So, normally, when we see a beggar, or kapag may nakita tayong mamalimos, sinibigyan naman natin. Diba? Minsan meron naman sinasabi, baka kasi yan ay isang miyembro ng isang construction isang sindikato, no? Meron isang nagsabi, it is not, wag daw natin, kasi hindi natin alam. So at the end of the day, parang default sana natin, kumbaga yung unang dapat isipin natin ay meron pa rin isang tao na natin. Kung siya man ay isang sindikato, ay napapanood natin, kapag hindi siya nakapag-uwi ng pera, pwede siyang bugbugin. No? So kung nakapagbigay tayo, at least hindi siya mabubugbog. No? But at the end of the day, ang importante, if there is someone, meron isang tao na may need, bigay tayo, di ba? Yun ang dapat isang gawain ng isang Kristiyano. Ano pa yung susunod? Ayan. Ano yung nakikita natin? Si Lola. Diba? Tumatawid na
kalsada. So, alin dapat gawin ng isang dano pag nakakita ng ganito? Tulungan tumawid. Ayun, bro. Sige. Tulungan tumawid. Okay. So, tama kayo yung sinabi ni bro. Kailan ganito, bro? Si Lola kasi, actually, nangupit yan. Galing sa tindahan, nangupit ng mga bagay-bagay, tumatakbo. Dedo. Tama. Ano pangalan, bro? Pangalan si bro? Si John Michael. So, tutulungan natin siya tumawid. Yan. So, yan yung talagang isang magandang bagay na magandang at dapat gawin ng isa pag may nakita tayong elderly na tumatawid. Yan. So, pangatlo. Ito, medyo complicated na to. So, may nakita tayo sa kalsada. Ito yung sitwasyon. Nagmamayaw ka. Nagte-text na sa'yo si Mrs. Late ka na sa anniversary dinner ninyo. Tapos, ito yung nakita mo sa kalsada. Anong ngayon ang gagawin? Medyo, Bibidyohan. Bibidyo. Anong gagawin? Sige, so, hula. Anong gagawin? Ayun, bro. Bro naman. Sige, bro. Ayan sila. Okay, so pag may ganyan, ang mga gagawin, pwede tumawag sa emergency response team. Yung mga hotel. Yun, thank you, bro. Yan. Sobrang pangalan natin si Brother Ching. Si Brother Ching. Tama. Isa yun sa pwede. Pwede tumawag sa response team. O kaya, pwede rin natulungan. No? Pero depende kasi yan. Kasi kaya tama yung sinabi ni Bro Ching. Kasi, kung kunyari meron ka lang nadaan na ganyang sitwasyon, at marami nang tumitingin, hindi naman na safe para ikaw ay makisali pa. So maganda yun. Tumawag sa response team para masigurado na merong magre-respond at bibigay ng first aid. Pero paano kung wala pa? Ikaw mismo yung una doon. Maganda, nagre-respond ka. I don't know if you're familiar with dun sa nangyari kasi natin nag-serve kami sa Central Business. Sa Signal, ewan kung familiar kayo sa news na meron isa doon na bata binaril. Parang ma-hold up tapos binaril siya. Nung pagkabalil sa kanya, nakita sa CCTV, meron palang mga nakakita doon sa pangyayari. Pero walang nag-respond doon sa namatay. Actually, nung nangyari yun, about a few hours na padaan kami. So, same night na nadaanan namin yung scene. But in the news, ang lumabas doon na nakita sa CCTV, merong mga nakakita na binaril na yung tao. I think teenager or basta bata pa yan. Tapos walang nag-respond. Namatay yung a young adult ay namatay because of no response. So medyo okay na yan, ano? Kaya lang, ito yung medyo mga mabibigat na to. So ano itong mga bagay na to? So ano ang gagawin mo kung sakasakaling sa opisina, pinag-chismisan ka? Ito yung mga bagay-bagay na pwedeng mangyari araw-araw. Tama ba? No? So, pinag-chismisan ka. Alam, meron na palang ibang GC at ikaw ang pinag-uusapan doon. What would you do? Magandang pagnilayan, no? O kaya, sinigawan ka ni boss sa harap ng ibang office mate nyo. What would a Christian do? Magandang pagnilayan mo. Ang hirap mo.
What would you do? Ikaw ang sinisisi ng lahat. Lahat ay sa iyo na ipinapataw ang sisi. Pero alam mo, wala kang kasalanan. What would you do? Again, magandang pagnilayan. At ito isang mabigat. Meron kang office mate, meron kang kasama sa trabaho, nakita mong namupit. Ano ang gagawin? Yung kanina kasi medyo common, no? Sabihin yung kaninang first three, madali makapag-react, no? Madaling gumawa ng bagay na dapat gawin ng isang Kristiyano. But on a day-to-day basis, itong mga bagay na ito, pwede makasalamuhan natin tayo sa mga ganitong sitwasyon. Tama ba? What would we do as a Christian? Kaya yun yung pag-usapan na yun. No? Katulad na nabanggit ni Brother June kanina, tapos na tayo sa talks 1-3, no? Module number 1 yun ang tawag. We are now entering module number 2. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1721, sabi kasi doon, ang Diyos nilagay tayo sa mundo to know, to love, and to serve Him, and so to come to paradise. Ulitin ko, nilagay tayo ng Diyos sa mundo ito to know Him, to love Him, and to serve Him. At may price. And so to come to paradise. Kaya kung titignan natin, mga kapatid, yung CLP, ang ating mga elders, mga leaders, na medyo nakatuon dito sa Catholic Church. Bakit? Yung first module, talk number 1, inalam natin ang ano? Pagmamahal na Diyos. Inalam. Nalaman natin kung paano siya talaga magmahal. Pangalawa, talk number 2, who is Jesus Christ. Mas kinalala natin, siya ba ay liar? Siya ba ay lunatic? Hindi. No? So, mas kilala natin siya at mas nakilala natin siya. Talk number 3, repentance and faith. Yung tatlo na yun, answers to know Him. To know the God Almighty. No? Bakit importante na kilalanin natin? Kasi parang tayo lang, di ba, nung tayo ay kinasal. Kami kinasal noong 1997. Pero kami nagkakilala 1993. Sinagot niya ako 1994. 3 years kami nagkakilala. At doon sa period na yon, doon pa lang nag-develop din kami sa bawat isa para kami ay magmahalan sa bawat isa. Kasi ganoon talaga, di ba? Para mamahal mo, para mahalin mo ang isang tao, kailangan mo talaga na panahon, kailangan mo siya kilalanin. So, natungay tayo sa module number 2, which is to love. No? Nandito na tayo ngayon sa to love. Kaya nga yung ating title is The Christian Ideal of Love and Neighbor. Pero ito isang importante maintindihan natin. Even if talk number 1 is about us knowing God, may isang importante bagay. At ano ito? God loved us first. Ang unang nagmahal ay ang Diyos Ama. Hindi tayo. Siya. Because God is Almighty, is the creator of all things, God had a choice not to create us. Tandaan niya. God had a choice not to create us. But because He is love, and because love is His nature niya talaga yun, nag-uumapaw ang pagmamahal sa Kanya, at ang resulta ng mahal na yun ay ibahagi ang sarili niya at pagmamahal niya sa atin.
Kaya nga ang tanong, kung Diyos ang unang nagmahal, ano ang reply natin? Diyos ang nagbigay ng kanyang buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, Diyos na nagkatawang tao, namatay, muling nabuhay. Anong response natin? At ito tayo. Ang response natin is to love God. Kaya lang, ito yung problema. The world defines love in these ways. So ano yung mga kung paano dinidefine ng mundo ang love, pagmamahal? Ang una dyan ay sensual love. Sinong nakakadaan sa ano? Sino yung matumadaan sa sipa, sa EDSA? Ano yung napapansin nyo sa billboard? Napapansin kayo sa billboard? Ano napapansin? Marami sa mga bagay are being sexualized. Mag-advertise ng kotse, ang katabi ano? Sexy na girl. No? Mag-advertise ng pagkain, sinong katabi? Sexy na naman ang girl. So the world defines love in a sensual and sexual way. Paano pa dinidefine ng mundo yung love? Love for money. Naka-YouTube tayo. Naka-live na. Hindi na ako gagawin ng pangalan. Pero, init ito ngayon, no? Sino yung mga nakakapanood ng show? No? In. Nakikilala natin na marami palang mga tao sa ating mga na sangkatutak ang love for money. Nakakalungkot. Ano pa? Love for fame. Kasikatan. And love for self. Too much love for self. Ang tawag dito ay vanity. Vanidoso. May kotse ka nang bibilhin. Gusto mo black. Pero bibili ka pa na white. Tapos may payong pa sa loob na ang halaga ay 560,000 pesos. No? Vanity na, vanity, diba? Hindi naman kailangan. But this is how the world defines love. Ganito dinidefine ng mundo ang pagmamahal. Pero sa atin kasi, si Jesucristo, Jesus Christ defined love in a different way. And Christ's love is this. And so He said to him, kasi meron isang nagtanong na Pharisee sa kanya. In Matthew chapter 22, verse 37 to 50. So sabi doon ni Jesus Christ, you shall love, basahin natin, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So this is the great and first commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Maraming commandments actually. The Mosaic law, first is the 10 commandments. And then afterwards, in the Old Testament, napakadaming law. But Jesus Christ defined and simplified the law into two things. Loving God with all our heart, mind, and soul, and loving others as our saviors. Sinimple na lang ni Lord. Kaya nga sa sobrang simple, ito na yung highest ideal dapat natin. That loving God is our highest ideal. And here's the thing, mga kapatid. Hindi natin pwede i-separate ang loving God with all our heart, mind, soul, and strength, and loving neighbor. They always go together. Lagi silang magkasama. Hindi pwedeng mamahalin mo ang Diyos at hindi mo mamahalin ang iyong kapwa. Vice versa, hindi mo pwedeng mahalin ang iyong kapwa
pero hindi mo rin mamahalin ang Diyos. They are inseparable. No? Hindi siya mapag-iwalay. Pag hiniwalay mo siya, isa kang schizophrenia. You live a double life. So what does it mean to be a Christian? Ayan, binanggit in the Gospel of Mark, chapter 12, verse 30, you shall love your God with all your heart, soul, mind, and strength. So ito yung gagawin natin for tonight. Titignan natin paano ba magmahal with all our heart, with all our mind, and soul, and with all our strength. So heart muna tayo. Hindi siya yung asawa ng isang binanggit. Yung may isang binanggit. So, hindi, ibang heart ito heart of puso. So loving God with your heart. The Bible defines heart as, ano yung heart sa Bible? The seat of, sabi natin, seat of intelligence and decision. Ano siya? Usually kasi pag sinabi natin heart, yan ay pag ginamit ang heart, ano daw, nagiging ginagawa niya sa tao? Nagiging emotional, no? Pag sinabing heart, emotional. Iba naman, sinasabi, pag ginamit ang utak, rational. Hinihiwalay. But here's the thing, hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Bakit? The heart pumps blood to the brain. Tama ba? And the heart pumps blood to body. So, ibig sabihin, pag tumigil ang puso, tigil ang utak, tigil ang buong katawan. Tama ba? So, when we say we love God with all our heart, it involves our brain, it involves our knowledge and intelligence. And it also involves our faculties, yung ating katawan, action. When we say we love God with our heart, we use our reason, because God is the God of reason, and we use our bodies to act on that decision, on that love. Okay? Kaya pag sinabi natin sa atin, sa mundo, pag sinabing heart, emotion. Pero sa atin, pag sinabing heart, kasama ang reasoning, at kasama ang action, intelligence, and decision. At isa pa, the heart is the core of the human person. Tama, no? Kaya nga yan yung nasa gitna. Diba? Kasi yan yung core natin, na ating pagkatao. So to love God, ibig sabihin lang ito, when we love God with our heart, we give ourselves totally to Him. Hindi 10%, hindi 80%, hindi 95%, o hindi 100%. Hindi pwedeng limutan. No? So, is how do we put God first and foremost in our life? So, tatlong D, madaling tandaan. Tandaan kay Father Gilbert. So, how do we put God first and foremost? Paano natin gagawin? So, tatlong D, ang unang D. Decision. Katulad na sinabi natin, yung heart natin, we need to decide and act on it. Kaya, pag sinabi natin putting God first and foremost, using our heart, the decision to obey. We decide to obey Him. So, yun yung first D. Second D is develop. Ano yung develop? Develop a personal relationship with our Lord. Kaya di ba tayo na naman, sino dito, alam mo sobrang bilis. Pero talagang, talaga sila sa bawat isa, they were made for each other. But talaga, di ba, we still spend time to have a relationship and to know the person we love. So kaya, importante, to love God, we need to develop a personal relationship with Him. At yung pangatlong D, devote. So kaya importante, kailangan natin mag-devote ng time with God. So, ano yung tatlong D una is
decision. The second D is develop. And the third D is devote time for God. Paano yung mag-devote ng time for God? In prayer and in scripture reading. So, araw-araw ba tayo nagdadasal? Yes. Na, bless us, O Lord. No? So, araw-araw lang tayo, di ba? O kada meal natin, yun ang dinadasal natin. Pero ito, mapagitin ko na lang. Kasi, ito, makaka-relate yung mga kasama namin sa celebration tour sa Kawi, Father Aga. Doon sa community na yung Father Aga, sa celebration tour, nagkaroon kami ng deliverance prayer session. And after ng deliverance prayer session, merong mga parang pinrescribe sa amin ng mga prayers na dadalsalin namin everyday. So actually, papakita ko sa inyo, hindi dinadasal namin everyday. So ano to? Maganda picturean nyo na lang. So Holy Rosary, maganda nagdadasal ng Rosary every day. Bakit? Because our Catholic Church prescribed us to pray at least 15 minutes a day. Hindi CFC, the Catholic Church. No? Prescribes, o sinasabi nila recommend na tayo daw dapat ay nagdadasal ng 15 minutes a day. Pag nagdasal ka ng Rosary, 15 minutes to 17 minutes na yun. No? So yan. Holy Rosary, ano pa? Memorare, Litany of Loreto, Prayer to Mary, Tour of Nuts, Morning Prayer, Daily Consecration to the Immaculate Heart of Mary. So, siguro bro, pakishare na lang ito sa kanila para meron silang pwedeng makuha, no? Sa mga prayers at magamit nila in their daily prayer. Ano pa? Angel of God, hindi lang ito pang mga bata, panglahatan ito. So, yan, Angel of God. Prayer to St. Michael Archangel. Pag tayo, gusto nga nagsisimba dito, di ba? Every Mass, balinandasal natin ito. Prayer to St. Michael Archangel. St. Augustine's prayer to the Holy Spirit, prayer of protection against curses, harm, and accidents. Ito naman is from the Deliverance Prayer Book of Father Josie Siquia. Meron siyang handbook. Pwede mabili sa St. Paul, sa SLP book. Ano pa? Unveiling prayer to St. Anthony of Padua. Quickly lang, let me share to you. Yesterday, I had a prayer answer. Amen. No? At dahil yan kay St. Anthony of Padua. Kaya yung sumulat ako doon. At alam niyo yung nandun sa harapan. Meron niyang prayer ask and prayer granted. So doon ako nagsulat sa prayer granted. No? Hindi lang sa prayer ask. Ano pa? Angelus. This is being prayed every 6 a.m., 12 noon, and 6 p.m. Meron isang exorcism priest na sinabi, ito ay isa sa mga form of exorcism prayer. Angels. No? So magandang kita sa inyo. And then scripture reading. So scripture, ibig sabihin, basa tayo, Catholic Bible, no? And then meron din mga Catechism of the Catholic Church na libro. Mabibili yan sa National Bookstore. So, may Catholic Life app. So, kung meron kayong iPad, cellphone, i-download yung My Catholic Life na application at meron dyan mga readings for the day. And then later on, kapag nag-progress na yung prayer and scripture reading time, sana na kayo, Lectio Divina, or yung tinatawag natin Divine Reading. Ang ganda talaga. So, loving God with all our mind and soul. Kanina heart, ngayon mind and soul. Paano to? When we say we love God with our mind and soul, we keep our minds clean and holy. So, paano yun? Our minds should always be free from evil and impure thoughts. Mga brothers and sisters. No. Brothers, napakadali ng access sa internet. Kung meron pa rin na nagsasabi
na okay daw ang manood lang ng mga pornographic pictures or films, let me tell you, bad yan. Tigilan natin yan. Mali yung sinasabi na, ay, okay lang yan manood, basta hindi ka naman hindi ka naman magiging disloyal sa iyong wife. Manood ka lang. Mali yun. No? It will, sisirain nun yung thoughts mo. No? So, erase yun. Huwag na yun. Ano pa? Free from uncharitable thoughts. So, ibig sabihin, sana huwag na yun, uy sis, ingat ha. Ingat ha. Baka madapa ka sana. No? Huwag ganun. No? We don't speak ill or think ill of other person. Ibig sabihin, hindi natin sila dapat pinag-iisipan. Kung meron man tayong brother or sister na may sama tayong loob, pagdasal na lang natin. No? Huwag na lang natin pag-isipan ng masama. Free from suspicion. So, huwag yung, suspicious ka. And then free from worries. So, dapat pala ang mind natin, hindi tayo masyado worry, wala tayong anxiety. Kasi, alam naman natin that God will take care of us. So, when we love God, sinasabi lang natin that we are at His disposal for His purpose. So, paano ito? Lagi natin our mind and soul. Yung pag-attend ninyo sa Christian Life program na ito, are you already loving God with your mind and soul? Pagpakalaman natin ang bawat isa. Kasi dito, sa halip na ibang bagay, you are filling your mind with things of God, with God's wisdom and knowledge. Ano pa? Kapag sayang, dapat tunayin yung yung Breaks Parish Renewal Experience. Pero maganda rin ito. Maka-attend kayo nito. Yan. Ano pa? Celebration of the Word, yung mga cow. Kami cow 5, cow 4, may cow 1. So, malalaman nyo rin yan later. And then basic faith formation. So kung saan maka-attend yung iba, pag may nag-offer yung parish natin, ang diocese natin ng basic faith formation or yung catechism. Ano pa? Huwag na yung mga metal music. Huwag na yung mga rock music. Punta kayo sa Spotify. Hanapin nyo doon yung Live Loud Songs. Yan yung mga kanta ng CFC. Ayan. So Netflix, huwag na rin yung mga yung mga horror movies. Huwag na yun. The Chosen na lang panoorin natin. Yan. So fill our minds with God. At ano pa, sa mga YouTube videos and channels, merong Catholic Answer, Census Fidelio. Pero yung pinakahuli, yan yung maganda, puntahan. Puntahan ninyo yung Facebook page ni Father Kevin. O kaya yung kanyang kape at kampay. Father, ina-advertise ko yung FB page. At saka yung kanyang kape at kampay. Kasi marami yung na mga matututunan tayo sa kanya, sa mga reflections ni Father Kevin. So and then last, loving God with all our strength. Ano ibig sabihin nito? We love God with 5 minutes. We love God with our time, talent, treasure. Diretso na ako. Ano ibig sabihin nito? Pag time, we involve ourselves, umaten tayo sa mga parish, church, CFC activities. Pero meron isang napakahalagang time na dapat natin ginagawa. We should be attending Mass every Sunday. Hindi rason ang trabaho. Hindi rason ang kasi bibisita dahil dumating yung sister ko from abroad. Sunday is a holiday of obligation, a time for the Lord. At meron pa mga other holidays of obligation. So we spend time with the Lord every Sunday and other holy days of obligation. At saka ito, CFC activities. Outreach programs, So yung iba, yung mga ibang outreach? Dito sa Ironville, St. Rita, meron dyan, yung children orphanage, So pwede kayong magbigay doon ng
the Lord. Hindi yun madali, no? But they give their time for the Lord. Ano pa? Talent. So, be part of the parish choir. Ewan kung may open pa. Hindi ko alam, open pa. Parish choir and CFC Music Ministry. No? Kung marunong kayo mag-gitara, kumanta, mag-drums, bass, and also give talks. And then treasure, ayan. So, Angkop, Global Walk. Angkop, ito yung parang arm ni CFC na kung saan si CFC ay nagpapaaral. No? Nagbibigay ng scholarship doon sa mga deserving at saka sa mga walang pagkakataon, walang means para makapag-aral. So on October, anong date ito? October 23, October 24, so sa Luneta Grandstand, meron doon fun run. Sino ba yung nagpa-fun run dito? Nagpa-Milo, McDo, fun run. Kung nagpa-fun run kayo doon, mahal ang registration doon. Dito, 300 lang. Tapos parang nagpapaaral ka na, nakakontribute ka na sa pagpapaaral, no? At ito gagawin sa Luneta Grandstand. And then of course, later on you will know what regular tithing is. But sana sa misa din, magbigay din tayo sa offering, no? Doon sa binibigay. Bakit? We need to contribute to the upkeep of our parish church. At pag lumaki yung ating offering, may promise daw si Father. Ano to? Maglalagay na raw siya ng ano? Aircon. Di ba? Nabanggit naman ito sa misa. Pero namihan natin, no? Kasi para rin naman sa atin ito, the upkeep of our parish. So, mass offertory. And importante, as Catholics, we regularly receive and participate in the sacraments. So sana, lahat tayo ay nabinyagan. First and foremost, sacrament of baptism. Second, sacrament of confirmation. Then third, sana, lalo na sa mga couples, tayo ay kasal, sacrament of marriage. And then regularly na nag-receive natin sacrament of the Holy Eucharist at saka sacrament of penance or confession. And then lastly, what it means to love our neighbor as ourselves. We have the two models, Jesus Christ and Mama Mary. Kung familiar ka dito, siguro lang kung tayo familiar doon sa The Good Samaritan na parable. Pero i-pass forward ko na yun. Hindi ko rin kikwento yung The Good Samaritan. Pero itong may isang mahalaga doon sa Good Samaritan. Ang Samaritano at ang mga Hudyo magkaaway. Yan yung teksto magkaaway ang Hudyo at ang Samaritano. Pero nabugbog yung Hudyo. Ibang mga Hudyo, may mga paring pa dumaan, nilagpasan. Sino yung nag-stay? Yung Samaritano. Ano ang kanyang ginawa? He approached the victim. Hindi niya nilagpasan, nilapitan niya. Anong ginawa niya? Poured oil and wine. Inanuhan niya yung suka at dinisinfect niya ng wine. Ano pa ginawa niya? Nilagyan niya ng benda. Kanyang itinaas, sinakay sa asno or sa kabayo o sa yung donkey. Tama ba? Asno. Brought him to an inn. Dinala sa isang inn, no? Para doon magpagpagaling and cared for him. Ano pa mapansin nyo dito, mga kapatid? When we love our neighbors, we love them not by our mouths, not by our thoughts, but we should love our neighbors by doing things. Acting on it. Loving others involves our action. Hindi pwede, magpagdasal ko kayo. We need to take action when we love others. Kailangan may love. Tanong,
Are we being neighbor to others? Magandang pagnilayan, lalo na sa mga shares ninyo dito. So ito lang, in conclusion mga kapatid, that's the reason why us in the Catholic faith, we give so much importance to the cross. Pinapahalagan talaga natin ang krus. Bakit? Because the cross does not only allow us to simplify our faith in God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. But the cross also reminds us of us loving God and us loving our neighbors. No? So pataas, to love God. Horizontal, pagmamahal sa ating kapwa. At ito importante sa lahat. Mga kapatid, we are all sinners. Wala sa atin ang hindi pwede magsabi na wala silang kasalanan. We have fallen short of the glory of God. Pero hindi sa matindi sa pagmamahal ng Diyos. He still desires us to draw ourselves to Him. He still desires us to be saved. He still desires us to be in a relationship with Him. Tayo na nagkasala. Siya pa rin ang gusto na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Gagawin lang naman talaga natin mga kapatid. Gusto ko open. Gagawin lang natin is magmahal sa Kanya at palitan ang Kanyang Panginoon. And so with that, may I give the time to our sharer, si Brother Ronnie Aguilar. Me and my wife are Melody. We go by the Bible verse, Matthew 25, verse 40. Whatsoever you do to the least of your brethren, you do unto me. So, yun ang prinsipyo, yun ang message sa amin ng Panginoon natin. We've helped lots of people and never kami minsan hihiram na o hihiram. Pero kung ano yung hihiram sabi namin sa amin, no? Nagpahiram kayo, tulong ko na yun, pagmamahal nyo, makatulong. Kung babalik, thank you. Kung hindi, okay lang. Kasi nagpagandang loob ka. Yun ang gawain namin magkasama. Huwag naman parati, no? Oo, yan. So, ayun ang mga ano. Pero ang pinakamahirap talaga, no, sa atin lahat, no, is paano yung mga kapatid mo, yung neighbor mo, nakakasakit sa'yo. Diba? Meron tayong minsan na hindi natin talaga mapatawad yung ginawa nila sa atin. Marami. We have experienced, my wife and I, marami na kami experience tungkol din. But, no, ang iniisip namin, kung if we will dwell on that, no, kung magtatanim kami dito, hindi kami makaka-move on. Hindi kami aabante, hindi kami aalya. We've been married for 35 years, no? At maganda naman ang buhay para sa amin, no? Kasi hindi kami nagtatanim ng galit. No? Never kami nagtatanim ng galit. Alam namin, meron ano. We forgive them, no? We forgive them. At sometimes, mahirap nang ibalik yung ano, yung samahan nyo sa kasali kay but we forgive them. Pinapatawad na namin. Hindi kami nagtatanim. Paano makapagpupo? Nasa sa inyo rin yung brothers and sisters, kung kayo ay magtatanim, punahin nyo rin yung sarili nyo kung makakapag kayo. Minsan talagang mahirap umabante pag lagi kang may excess values. Ang tawag nyo excess values ng puso nyo. Kaya, brothers and sisters, no, kung meron kayong mga ganung situation, ipagdasal nyo na. Pagdasal nyo na yung tao na hindi pagdasal na sa ano, mataya. Pagdasal nyo na, mabago siya, mahito siya ng ating Panginoon. Lord, touching, Lord, mabago yun. Maaaring hindi lang sa aking ginawa, maaaring sa iba pa niya magawa,
baka may makatapat siya talaga na talagang mainitin din ang ulo, ipatulad siya. So, that's it na ipag-pray na lang natin. No? At the same time, kayo, nakalaya na sa yan. And with that, brothers and sisters, hindi ko kung talaga kasi may God be praised. The Lord God is telling us, I love you, my child. And I'm just waiting for you to love me back. No? So with that, parang pupunta na kayo sa inyong mga discussion starters. Pero bilisan ko na lang siguro, pakibigay na lang sila, bigyan na lang sila ng kopya. That this talk does not finish here. Hindi na natapos itong talk na to, dito lang. Magkakaroon kayo ng parang assignment or homework, take home. At ano ito? That you will do random acts of kindness or RAP. Ulitin natin yun? Random act of kindness. So, paano siya? Bibigyan na natin ng copies, pero ito yung mga suggested list. Feed the hungry. Kung meron kayong nakikita, alam na kilala na palagi siyang nakastay doon, bigyan ng pagkain bukas or sa isang araw. Ano pa? Give water to the thirsty. Shelter the homeless. So kung meron kayong alam na medyo kilala na kailangan ng pillows, blanket, umbrella, give to the homeless. And clothe the naked. Comfort the sick. Visit the in prison. Pero ito mga ito, kaya tinawag na random, dapat hindi nyo sila kilala. Baka mamaya bigla, pagbigay kayo ng feed the hungry doon sa kapitbahay ninyo. Nakilala ninyo. Dapat random. Pwede kapitbahay na hindi mo kilala. No? So, bibigyan kayo ng copy and guide kasi meron yan na magagawin. No? At magandang ma-discuss ninyo even sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya. And so with that, may God be praised. Thank you. Thank you, brother. Talk number 4, Tagalogin na lang po natin. Ang pagmamahal sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang utos. Bali, pagsunod sa Kanyang utos at pagbibigay ng sarili natin, buong puso, isip, lakas at kaluluwa. At ang pagmamahal sa kapwa ay ang paggawa ng mabuti sa iba. At ang pagtrato sa kapwa natin, gaya ng pagtrato natin sa ating sarili. Sa katuruan po, sa ating katuruan, sa guidelines po ng CMC at saka sa Bible, sa Scripture, sinasabi po ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay hindi lang sa paggawa ng mabuti. Hindi lang ito sa pagtrato sa kapwa natin, gaya ng pagtrato natin sa sarili natin. Kundi, hindi rin ito isang confirming, isang pagsangayon at pagtanggap. Kundi ang tunay na pagmamahal sa kapwa daw, sabi sa Scripture, saka sa guidelines, is pagsasabi rin ng totoo. Pagsasabi ng katotohanan kahit masakit man itong pakinggan. At yan ay nasusulat sa Proverbs. Dito sa Proverbs, better off is often rebuked and not that is concealed. Faithful are bonds of a friend, but deceitful are the cases of an enemy. Sinasabi po ito na telling the truth is one way of showing that it is a real act. And sabi po dito sa Sikaria, instruct people to speak the truth rather than judge with truth and pronounce judgment that brings peace after 6 years. Ang pagsasabi po ng katotohanan ay yan po yung isa din po ng pagmamahal natin sa ating kapwa. At ang tunay na Kristiyano po, ay nagmamahal sa Diyos. At ang pagmamahal natin
bilang isang Kristiyano, pagmamahal natin sa Diyos, ay pinakikita natin pagmamahal natin sa ating kapwa. At ang pagmamahal sa kapwa at Diyos ay ito yung pagsunod sa kanyang katotohanan at ang pag-akay sa ating mga kapwa, sa iba, patungo, palapit kay Kristo, papunta kay Kristo, papunta sa tama at papunta sa katotohanan. So yun po yung message doon sa ating talk number 4. At dahil po dyan, magkakaroon po tayo ng